sa ating lahat. So mga guys, nandito kami sa covered court sa Barangay Marupay, Sidalman, Zamboanga del Norte. Iniimbitahan kami dito ni Kapitan. Ito mga guys ay programa ng Saneco siguro to mga guys. Ito, nag-seminar kami dito mga guys para sa palibreng kuryente ng Saneco mga guys. So, laking pasasalamat namin ni Kapitan na iniimbitahan kami dito sa seminar dahil gusto naming mailawan yung aming bahay dito sa bukid mga guys dahil wala kaming kuryente. So, ayan, inimbitahan kami ni Kapitan dito. So, pagkatapos nito mga guys, meron kaming interview about ni Kapitan dito sa Marupay. Kung marami na kasing mga proyekto na gagawa dito si Kapitan. So sana no, lahat ng Kapitan ganito, sana all kay si Kapitan. So si Kapitan Daniel Junior Hesola mga guys ang Kapitan namin dito sa Barangay Marupay. So marami siyang nagawang mga proyekto dito sa amin. So abangan nyo sa may unahan mga guys. Mga guys, sasabihin ko doon mga guys kung ano ang mga proyekto, ipapakita ko mga guys kung ano ang mga proyekto ang ibibigay ni Kapitan. So maraming mga taong sa mga proyekto ni Kapitan. So isa na doon yung tulay at saka yung patubig mga guys. So abangan nyo mga guys dun sa unahan. So pagkatapos ito mag-seminar dito mga guys, pupunta kami sa bahay ni Kapitan para interviewin saglit si Kapitan. So punta tayo sa bahay ni Kapitan mamaya mga guys. Makinig muna tayo dito sa seminar para meron tayong kuryente na mga guys. So libre ito mga guys dito sa probinsya mga guys. So ayan. So ayun mga guys, tapos na tayo sa seminar. So papunta tayo sa bahay ni Kapitan para interviewin natin si Kapitan saglit mga guys dahil may lakad pa si Kapitan. So tara. So nandito na tayo sa bahay ni Kapitan. Ayan si Daniel Junior Sola ang aming Kapitan dito sa Marupay. So mga guys, mag-start na tayo mag-interview kay Kapitan. Okay, salamat po ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa iyo, Kap. Nais ko po na iparating sa inyo. Maraming salamat dahil pinagbigyan ako ng konting panahon na makapaliwanag lalo na tungkol sa kalagayan sa Barangay Marupay. Sa ngayon ay siyempre hindi natin maiwasan dahil isa tayong stakeholder o bilang punong barangay, hindi maiwasan na maraming problema nalapit sa atin. Higit sa lahat, hindi natin pwede tanggihan ng tao dahil diyan tayo siyempre talagang gagampanin natin ang katungkulan natin bilang may katungkulan na isang punong barangay. Lahat sinikap ko na harapin dahil alam ko ang aking mga tauhan sa barangay ang laki ng kakukulangan lalo na sa mga tulong sa gobyerno. Matagal na kasi namin hinihintay ay hindi pa namin lubos naramdaman kung ano man ang tulong nila sa amin, pero gano'n pa man din hindi kami naubusan ng pag-asa dahil alam namin ang lahat ang kailangan lang kunting sakripisyo, pasensya at alam namin na mayroon din parating na programa sa gobyerno. Yun ay makadagdag sa sustainable program namin lalo na sa barangay. Unti-unti na namin na tanggap lalo na sa mga tauhan namin sa aming mga barangay council. Bilang nagkaisa kami, wala namang problema. Sa awa ng Panginoon, sa tulong ng LGU Sidalman, Zamboanga del Norte, o sa iba pang mga departamento ng gobyerno tulad sa kongresyonal, binigyan kami ng mga subsidy.
mga ano-ano pang mga beneficiary na binigay sa amin mula sa DSWD, tulong sa mga mahirap at tulong sa mga magsasaka kagaya galing sa sa Departamento ng Agrikultura. Ay asawa ng Diyos, hindi naman kami tinanggihan at alam namin na lahat kami rin sinuportaan ng gobyerno. At naintindihan naman namin minsan mabigo kami sa aming hinihiling sa gobyerno, pero alam namin din dahil naman sa kakapusan sa budget. Kaya nga dahil kami naman ay bilang na nagpasimuno itong lugar na to ay lahat pa rin inaasahan namin ang lahat na hinihiling namin sa itaas. Kagaya ngayon mayroon kasing kuryente, galing ang source sa NAIA, National Electrification Administration sa national. Yun pang inantabayan namin na makarating at pagbigyan ng sandaling pag-approve. Dahil dalawang purok kasi, purok 3, maroon pa yung Sidalman, purok 2, Sintro, maroon pa yung Sidalman rin. At mayroon pang solar light system namin. Nantabayan namin yun kasi pumirma na kami ng resolution para naman sa pagkumplito at yun ang inihiling nila na kulang sa requirements. Malaki yun, kaya lang hindi namin masabi kung magkano kasi nandoon pa yun sa taas. Pero malapit pa lang yun na mapa-approve at ma-implement sa barangay Marupayo Sidalman. Lahat marami pa mga project parating, pero siyempre kailangan pa ng proseso at hindi natin agad mamadali dahil kasi kailangan talaga sa gobyerno transparency at kailangan ang matinding proseso. Kailangan hindi tayo yung ibig sabihin na hindi tayo violation dahil mayroon tayong standard procedure. Yun lang ma'am ang masabi ko. Ang dami na sa mga project namin, kagaya sa box culvert, 2 box culvert namin napagawa. Sa daan, mayroon kaming farm to market road, concreting, patungo sa Dinuman, Sitio Dinuman, Purok 2, at saka mayroon din sa school, sa Marupay Elementary School. Hindi naman yung market road, pero yun naman para sa mga kabataan. Maganda naman masayos ang kanilang mga daanan na hindi naman sila delikado. Yun lang kasi ma'am, marami pa rin, pero hindi pa nakumpleto. Maraming salamat ma'am sa pagkataon na binigyan mo sa akin. Asahan natin na lahat na hinihingi namin sa gobyerno, yun ay magkaroon ng tagumpay at sana naman lahat na minimiti namin, maramdaman namin bilang taong nagsuporta sa gobyerno at hindi kami ayaw namin yung makaproblema sa taong mamayan. Kaya dahil gobyerno tayo, lagi tayong sumuporta. Maraming salamat po sa pagbigay ng pagkataon na magkaroon ng unting mensahe at masahan ninyo rin na tuwing pagbisita ninyo, kung sakali makapunta kayo sa lugar namin, ay siyempre sikapin naman na matuwa naman tayo dahil sa performance natin. Mapatunayan natin na nandiyan tayo sa mga masa at dahil mahal natin ang taong mamayan at lalo na sa ating constituent sa barangay natin sa Marupay Sidalman. Karig diary vlogger at maraming salamat. Tuwang-tuwa naman ako at masaya ako dahil isa ako rin sa followers at lagi ako na nanonood sa kanila at talagang maganda naman ang layon nila dahil sa kanila
malalaman ng buong bayan, kahit hindi lang sa Busidalman, at malaman nila na ito talaga ang kalagayan namin sa Barangay Marupay. Hindi rin kami hindi kami rin natulog, lagi kami nakilos, lagi kami sumuporta sa gobyerno. At salamat ulit sa Karig Diary Vloggers. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kap. Salamat sa pagbibigay mo ng panahon para ma-interview ka, Kap. At napakaganda ng mensahe mo, Kap. So, maraming salamat, Kap. So, bago kami uuwi mga guys, so, meron kaming ipapakita isa sa mga proyekto ni Kapitan mga guys. So, tara mga guys. Papakita ko sa inyo ang ano ang mga proyekto, isa sa mga proyekto ni Kapitan. Isa din to sa project ni Kapitan mga guys, dito sa Marupay, itong patubig. So, maraming nagawang mga proyekto si Kapitan dito sa kanyang mga barangay mga guys. So, nauna yung mga vlog ko mga guys dun sa Lipay. Ayun, na shoutout na natin dun si Kapitan. Tsaka meron pang isa dito mga guys, papakita pa yung ibang mga nagawa ni Kapitan Daniel Sula hanggang sa ngayon. So mga guys, ito ang isa sa mga proyekto ngayon ni Kapitan, bagong proyekto dito sa aming barangay. Ayan, pina-second floor yung aming barangay hall mga guys. Ayan, so napakaganda ng aming barangay hall at meron siyang solar light mga guys. Ayan, nakikita nyo, meron siyang pa-solar dito. So ayan, may solar na kami dito, maiilawan na yung daan namin dito dahil nung wala pang solar, napakadilim talaga dito mga guys. So ayan, laking pasasalamat namin kay Kap. At ito mga guys, ang last naming ipapakita na napagawa ni Kapitan mga guys. Itong tulay na to, matagal na to mga guys, proyekto ni Kapitan. Ayan, tindig na tindig talaga, solid na solid yung paggawa ng tulay. So kung walang tulay dito mga guys, mahirapan talaga pag magbaha dito mga guys, mahirapan kaming tumawid. So pauwi na kami ngayon mga guys sa Dipolog City. So hanggang dito na lang ang aming vlog for today mga guys. Salamat sa panonood ng aming mga vlog at maraming salamat sa suporta nyo mga guys. So hanggang sa muli na naman mga guys, bye bye, ingat kayo, God bless.